I wish to have this kind of property, especially kapag ganito yung airflow ng bahay ko. I like the design layout ng bahay na to compared dun sa unang na-picture natin. Ang assurance ko po dito magiging presko yung bahay natin. No? Ito yung pinaka-trademark nila, no? Which is yung tinatawag nilang pergola. And so napakaluwang pa ng space natin dito sa harapan natin. Kaya marami kayong pwedeng ilagay na halaman dito, lalo na kung mahilig kayong mag-gardening. Okay, syempre dahil meron tayong kitchen area, yung primary kitchen natin, hindi mawawala of course our secondary kitchen or yung kilala sa tawag na dirty kitchen. Well, sa tingin ko dirty nga siya. Aray ko! Okay. Good day, Project Tour! So another best deal today na naman kasi meron na naman tayong ipipicture na foreclosed property na refurbished unit. Dito lang yan, dito sa project kung saan natin pinicture yung previous video natin na malapit sa Clark International Airport. And to start with, meet Dana model. As you notice at my back is a single detached home and inspired in Italian design. 5 bedrooms, 4 toilet and bathrooms, and yung lot area niya is nasa around 202 square meters. Maliban doon, meron tayong floor area na 178 square meters. Kaya napaka-spacious po ng bahay na to. Kaya tara! Okay, so nandito na tayo sa may carport. So yun guys, isa sa mga nagustuhan ko sa mga foreclosed property na furniture natin, no? Ito yung pinaka trademark nila, no, which is yung tinatawag nilang pergola. Ayan, reinforced concrete trellis in other word. Okay? And isa sa nagustuhan ko dito, no, it provides natural sunlight and partial shading at the same time, syempre, yung airflow po natin dito sa magiging carport natin. Ayan. So, pwede nyo pong i-park dito yung dalawang unit, isang pick-up truck and isang sedan type or isang van or isang, compact. Yung hatch na sasakyan. So, dalawa yung may store natin na car dito. And isa sa mga nagustuhan ko dito is yung facades ng bahay. Ayan. So, napakaluwang pa ng space natin dito sa harapan natin. Kaya, marami kayong pwedeng ilagay na halaman dito, lalo na kung mahilig kayong mag-gardening. Ayan. Yung space. And meron din tayong access dito dahil single detached itong bahay na to. So pwede natin siyang ikutin. And this time, papasok tayo sa loob. House tour ko po kayo kay Dana Model Unit para mas ma-appreciate po ninyo yung space kung gaano po siya kahaliwalas. Tara! Okay? Here we are. Inside the house, bubungad sa atin yung living space natin na napakaluwang, napaka-spacious. So, ito na yung magsisilbing living area natin where you can enjoy, lalong-lalo na syempre, dahil sa mga parents na napakasipag ngayon, pag galing po kayo ng trabaho, where you can enjoy watching TV kasama yung mga kids natin. And, syempre, dahil malapit po ito sa Clark, mas malaki po yung masisave natin na oras para sa family natin. Okay? And dito naman, guys, meron tayong balcony. Okay? Ang tawag dito sa balcony na to in Kapampangan word is barkon. Barkon in Kapampangan or veranda. So yung pinakalanay natin, so nilagyan po nila ng enclosure. Okay? Pero syempre dahil I think obsolete na tong grills natin, and for me, it's a good idea. Ewan ko lang sa inyo kung tatanggalin na lang ito. Kasi meron tayong access, pintuan dito sa area na to, at the same time, dito sa pinakalanay area natin. Kaya, safe yung magiging bahay ninyo. Okay? And syempre, dahil 5 bedrooms ito, hindi po mawawala yung guest room. Or like I mentioned before dun sa na-picture natin na isang unit na yung 202 square meters na floor area, pwede ninyong
maging extra bedroom ito, lalo na kung kasama natin yung mga elders natin, like yung mga parents natin, para hindi na sila akyat baba dyan po sa may second level ng bahay. Okay? And isa sa mga nagustuhan ko dito kasi nakatipid po sila ng space or na-maximize po nila, meron po tayong storage area sa baba. Well, siguro mga nasa around mga 500 liters din po ito capacity. Okay? Yung powder room natin na pwede rin maging bathroom in the future kasi spacious naman po siya. So nasa sa inyo po kung paano nyo po i-maximize yung space. Since na meron po tayong guest room sa baba, so kailangan nating magkaroon ng bathroom dito sa baba na to. Ayan. And dito na yung magiging dining space natin. Tulad nung sinabi ko, dahil nandito na po yung pinaka-balcony or yung pinaka-veranda ng bahay natin, so dito na yung magiging dining area natin. Kasi nandito na rin yung kitchen natin, kitchen area. Ayan. So included na po yung mga overhead cabinets and yung mga foot cabinets po natin dito sa baba. Ayan. So marble na po ito, no? Granite or granite. Okay? And syempre, sa ganito kalaking bahay, syempre, alangan namang ikaw ang maglinis. Kailangan meron po tayong maid dito. Okay? So, napaka-spacious po na maid's quarter. Tulad ng sinabi ko, pwede nyo lagyan ng bunk bed or double deck. And for your privacy, of course, and also their privacy, meron na po silang sariling bathroom. Ayan. Well, may proper ventilation po tayo, pati yung mga magiging maid natin. And meron din silang bintana dito sa area. Okay? And syempre, dahil meron tayong kitchen area, yung primary kitchen natin, hindi mawawala of course, our secondary kitchen or yung kilala sa tawag na dirty kitchen. Well, sa tingin ko, dirty nga siya. Okay? So, magkakaroon po tayo ng task. Of course, syempre, once you own it, lilinisin po lahat yan. Good as nyo po once na dineliver po sa inyo itong unit na to. And isa pa sa mga nagustuhan ko dito, dahil single detached home po ito, so you can actually walking around your house and meron tayong proper ventilation. Aside from that, this property, ano po siya, perimeter fence. Nasa area po siya ng pinaka-perimeter fence po natin, kaya wala po tayong katalikuran dun sa bahay natin. And meron ng mga puno sa likod ng property. Kaya napaka-presko po ng bahay na to. Ayan, no? So grabe, sarap po ng hangin. I wish to have this kind of property, especially kapag ganito yung airflow ng bahay ko. Ito yung mga gusto ko. Okay? And syempre, hindi pa magtatapos yung vlog natin for today kasi hindi pa tayo umaakyat sa second level para makita po natin yung 3 bedrooms and yung master's bedroom natin. Tara! Siyempre, pag ganito kalaking bahay, no? Imagine guys, wala po tayong mga lightings na nakabukas. All natural light po. Lalo na dito sa camera natin, wala pong mga backup na LED lightings po yung camera natin. Kaya natural light po lahat yung liwanag na nakikita ninyo dito sa loob ng bahay. Kaya, syempre, tipid sa energy and tipid din sa money. Okay? So, napakaswabe nung mga hagdan natin. Kahit na paulit-ulit kayong akyat baba, hindi sasakit yung tuhod natin. Okay? And hallway, of course. Napakaluwang po ng hallway natin. So, pwede pa kayong maglagay ng mga stuff ninyo dito, like lagyan po ninyo ng maliit na table, and yung mga, pwede rin dito yung mga collections natin. Or you can store your
shoe collection dito sa area na to. Kung mahilig po kayo mag-collecta or mga bags natin, yung mga luxury bags ni Mami, of course. Dito yung bathroom, kung gaano siya ka-spacious. Guys, okay? Napakaluwang ng bathroom natin. Common toilet and bathroom pa lang to, ha? And syempre, ang bedroom number 1. I like the design layout ng bahay na to compared dun sa unang na-picture natin na foreclosed property. Okay? So, syempre, dahil single detached to, meron tayong proper ventilation pagdating sa bahay. Okay? Para pumasok po yung hangin. Okay? And dito sa area na to, nandito na yung bedroom number 2. Dalawa din po yung bintana. Ang assurance ko po dito, magiging presko yung bahay natin kapag ito po yung napili ninyong foreclosed property. So, napaka-spacious. Ayan. Okay? And of course, syempre, ang pinaka-hihintay po natin pagdating sa mga ganitong klaseng bahay, syempre, is yung master's bedroom. Karamihan ito po yung inaabangan ng mga followers and mga subscriber po natin. Okay? Ang master's bedroom natin. Siya, napaka-spacious. And meron tayong wide windows for proper ventilation, of course. Ito din sa area. And isa sa mga nagustuhan ko dito, no? Pwede kang sumilip dito sa baba ng property mo, kung lalo na kung may mga alaga ka dito na aso, okay? And kung mahilig naman kayo sa mga bikes or mga big bikes, si Daddy, pwede pa siyang maglagay dito sa area na to. Yan, pwede niya maging garahe. Okay? And syempre, master's bedroom ito, hindi mawawala yung master's bathroom natin. Actually, medyo tricky itong master's bedroom natin kasi hindi ko ma-imagine na ito na pala yung master's toilet and bathroom natin. So, bumabalik lang po kasi siya. Okay? And syempre, meron po tayong bathtub. Ayan. Sabi, napaka-spacious. Ayan. And ito na pala, yung pinaka-walk-in closet natin. So, maybe hindi pa siya included sa package sa ngayon since na-refurbish unit ito. And ang advantage nun, the good thing about that is makakapili ka kung ano yung design na gusto mo sa mga magiging wardrobe natin. Lalo na kapag ganito, ka-spacious yung master's bedroom natin pagdating dun sa mga walk-in closet natin. Okay? And that's all for Dana foreclosed and renovated unit. Okay, syempre, hindi matatapos ito kung hindi natin i-reveal yung price. Once again, Dana has a 210 square meter for its lots area and 178 square meters naman for its floor area. And 5 bedrooms, meron po tayong 4 bathrooms, and aside from that, Dana is a single detached home inspired by Italian design. And price po natin para kay Dana is 8.5 million pesos in cash. And ang good news, kung ayaw mo maglabas ng cash, you can actually own Dana via bank financing or through bank financing. Kung interested ka, don't hesitate to call the number on the screen, WhatsApp, Viber, and GoChat. And nandyan din po yung email address po namin for other details and for complete details about this property. And syempre, kung bago ka sa channel na to, huwag mong kakalimutan na i-hit or i-click yung subscribe button. Ganun na rin dun sa notification bell para always updated ka sa mga ganitong klaseng real estate property tour video. Once again, your one and only Chris of Project Tour from the Fords Realty Corporation. To God be the glory.